Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin. Sa A to Z, kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, October 7, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla itinalaga ni PBBM bilang bagong ombudsman. 5 senador ikinukonsiderang pumalit kay Senator Lacson sa Blue Ribbon Committee. Pagtaas ng presyo ng petrolyo at gulay, nakaambag sa pagsirit ng inflation rate nitong Setyembre. Habagat season, opisyal nang nagtapos ayon sa Pag-asa. Independent panel sa flood control probe, iginiit na buo ang komisyon at walang miyembrong magre-resign. Sa good news, komedyanteng si Ate Gay may update sa kanyang cancer treatment. At sa showbiz, K-pop at Pinoy celebrities hindi nagpakabog sa Paris Fashion Week. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Isang araw lang matapos isa publiko ng Judicial and Bar Council ang kanilang endorsement para sa mga kandidato sa pagka-ombudsman. Opisyal nang itinalaga ni President Ferdinand Marcos Jr. si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla para sa posisyon. Pero agad namang kinastigo ni Senator Amy Marcos at Congressman Paulo Duterte ang naturang appointment. Hanapan natin ang sagot at hanapin natin ang mananagot. Itinalaga na bilang bagong ombudsman ng Pilipinas si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at ang kanyang first order of business. Transparency and a lot of action. Isa publiko ang mga gawain ng opisina ng Tanod Bayan. Bilang ombudsman, si Remulla ang mag-iimbestiga sa top officials ng gobyerno na inaakusahan ng katiwalian at krimen. Maaari siyang magrekomenda ng aksyon batay sa resulta ng investigasyon at maghain ng kaso. Ito ay sa gitna ng matinding isyu ng anomalya sa flood control at infrastructure projects ng gobyerno. Mabilis naman ang buwelta ng kanyang kritikong si Senator Amy Marcos. Ang tunay na bantay dyan ay yung ombudsman, iuuwi yan sa ombudsman. Bakit maglalagay ng kaduda-dudang personalidad na klaro naman, politiko naman yan. Pero mabilis rin ang depensa ng Malacanang. There is a vetting process which is provided for by our constitution and our laws, and he went through that very rigorous process, selection process, which started with the JBC. No? Una nang kinwestiyon ni Senator Amy kung paano nakuha ni Remulla ang endorsement ng Judicial and Bar Council para sa kanyang aplikasyon sa pagka-ombudsman. Gayong may ilang nakabinbing kaso laban sa kanya. Kaya hinala ng senadora, baka gamitin ang naturang opisina para idiin ang kanyang kaalyadong si VP Sara Duterte. Talagang pinagpipilitan. Bakit po? Hindi ko alam. May utos siguro. Tingin naman ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, itinalaga si Remulla para mapagtakpan umano ang ilang politiko. Sinabi ni Remulla na bubuklatin niya ang issue ng umano'y irregularidad sa confidential funds ni Vice President Duterte. Pero paglilinaw niya, hindi siya tututok lamang sa iisang partido. Wala itong sisinuhin. Ang trabaho ng ombudsman para sa buong Pilipinas, hindi sa isang kampo ng politika. Bukas si Remulla sa pagsasapubliko ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng top officials ng pamahalaan, basta't alinsunod sa data privacy law. Tiniyak rin niya ang mas mabilis na paggulong ng mga kaso.
Sa October 9, nakatakdang manumpa bilang ika-7 ombudsman ng Pilipinas si Remulla para sa 7 taong termino. Nakatuon na ang majority bloc sa Senado sa pagpili ng bagong chairperson ng makapangyarihang Blue Ribbon Committee matapos ihain ni Senator Ping Lacson ang kanyang resignation letter Lunes ng hapon. Ayon kay Senate President Tito Soto, may 5 senador na pinagpipili ang pumalit pero tila hindi lahat ay handang tanggapin ang pwesto. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Tatalakay ng majority black senator sa caucus na ipinatawag ni Senate President Tito Soto sa Miyerkules, October 8, ang papalit kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, ang makapangyarihang komite na nag-iimbestiga sa mga umano'y katiwalian ng mga opisyal at ahensya ng gobyerno. Kaya nagpapalitan kami ng kuro-kuro, nagpapalitan ng opinion, ganyan kami. I always lead by consensus. Oo nga. Hindi ako diktador May pangalan na rin ng mga senador na posibleng pumalit sa posisyon. Ito'y sina Senators J.V. Ejercito, Raffy Tulfo, Pia Cayetano, Kiko Pangilinan at Risa Hontiveros. Tanging sina Cayetano at Pangilinan ang abogado sa listahan pero nilinaw ni Senate President Soto na hindi requirement ang pagiging abogado para maging chairperson ng komite. Yung rekomendasyon ni Senator Lacson will be very strong as far as the other colleagues are concerned. Nagpasalamat si Ejercito na mapabilang sa listahan pero hindi anya siya ang nararapat sa posisyon. Ayon naman kay Tulfo, kung ialok sa kanyang posisyon ay tatanggihan din niya ito para hindi mawala ng panahon para sa iba pa niyang Senate committees. Wala pang pahayag ang iba pang senador na nasa listahan. May payo naman si Soto sa magiging susunod na chairperson ng Blue Ribbon Committee. You go to the lead where the evidence takes you. Okay. Kung saan ka dinadala ng ebidensya, doon mo dalhin. Una nang nagpahayag ng pagkadismaya si Senador Amy Marcos at iba pa sa umano'y malabong direksyon ng Blue Ribbon hearings ukol sa flood control anomalies. Parang gusto nila hanggang kay Congressman Salvi ko lamang, samantalang napakaklaro nung sinabi ni Congressman ko, sinabi ng ilang kontratista, sinabi ng Public Works, na silang lahat ay napag-utusan. Ang tanong, sino nag-utos? Bakit ayaw iakyat ang investigasyon? Nakasaad sa resignation letter ni Lacson nitong Lunes na walang bahid politika ang kanyang paghawak ng investigasyon lalo't wala siyang ambisyong politikal kapag natapos ang kanyang termino sa 2031. Ayon naman kay Marcos ukol sa umano'y kudita sa Senate leadership. Parati naman pinag-uusapan yan ang topic ng lahat ng minority. Natanong din ang senadora kung masaya siya sa liderato ng Senado. No, I'm not. Hindi naman nababahalang Malacanang sa usap-usapan. Nag-express lamang po sila ng kanilang mga damdamin. Hindi naman po siya alarming. Ayon sa Malacanang, kung gusto ng mayorya na magpalit ng liderato sa Senado ay huwag sanang mangibabaw ang pansariling interes. Una nang sinabi ni Soto na stable ang Senado. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz. Nagsampa ng 4 na kasong perjury si Senator Jinggoy Estrada laban kay dating Bulacan na 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez sa Quezon City Prosecutor's Office. May kaugnayan ng reklamo sa mga umano'y mali at magkakasalungat na pahayag ni Hernandez sa mga pagdinig ng Kongreso at Senado ukol sa anomalyang flood control projects. Sa naging pahayag ni Hernandez, sinabi niyang nakatanggap si Estrada ng umano'y 30% kickback sa mga proyekto ng floodgates at pumping stations sa Bulacan. Agad namang bumuelta si Estrada at sinabing malisyoso at purong kasinungalingan ang mga akusasyon. Not involved in the House of flood control projects, but in the Senate, siya pala yung mastermind. I'm very confident that nationwide naman televised kung nakikita naman ang taong bayan ay talagang mapangsunawaan dito. Iginigiit ng Malacanang na nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maging transparent ang investigasyon sa bilyong-bilyong pisong umano'y anomalya sa flood control projects. Pero hindi siya makikialam sa trabaho ng Independent Commission for Infrastructure o ICI.
Sa gitna yan ng lumalaking panawagan na buksan ang investigasyon ng ICI sa publiko imbis na itago ang mga diskusyon sa pagitan ng panel interviewers at mga iniimbestigahang individual. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, nasa ICI ang desisyon kung gagawin nitong publiko o sarado sa media ang mga pagdinig. Sinabi rin ni Castro na ayaw ni Pangulong Marcos na magkaroon ng anumang cover-up sa gitna ng investigasyon ng iba-ibang ahensya ukol sa umano'y pandaraya sa mga proyekto ng flood control. Kung nadidinig po nila ang klamo ng tao ay maging open to for public, ang hearing nila, sila po ang may karapatang magdesisyon dito. Suportado ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang panukalang baguhin ang Bank Secrecy Law na itinuturing na sobrang higpit pagdating sa pag-amyenda at pagpapatupad. Ayon kay BSP General Counsel Attorney Roberto Figueroa, naglilimita ang kasalukuyang batas sa kakayahan ng mga regulator na tukuyin ang mga lumalabag sa batas at ang mga posibleng kasong money laundering. Anya pareho rin ang pananaw ng World Bank at International Monetary Fund na dapat bigyan ng malawak na access ang mga regulator sa impormasyon ng mga account para maiwasan ang iligal na transaksyon. Idinagdag naman ni Figueroa na hindi naman basta ilalabas ng BSP ang impormasyong makukuha at mananatili itong confidential habang isinasagawa ang kanilang mandato sa ilalim ng batas. If we could be allowed to have these powers to inquire into bank accounts para po magkaroon tayo ng effective prudential supervision. And the idea here, Mr. Chair, is the BSP, at least I can speak on behalf of BSP, na kung ano man yung information po na makuha namin po, no, in the exercise of these powers, no, that will be given to us under these amendment bills, ito po ay consider pa rin namin confidential, no? Hindi po ito basta-basta Ramdam ng mga vendor sa palengke, gayon din ng mga tsuper ang pagtaas ng presyo sa buong bansa. Tumaas ang inflation rate nitong Setyembre sa 1.7% mula yan sa 1.5% nitong Agosto. Malaking ambag rito ang patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo, gayon din ng mga gulay, bunsod ng mga nagdaang bagyo. Ang balitang ito ni Kim Salinas. Tumaas ang inflation rate ng bansa mula sa 1.5% noong Agosto sa 1.7% nitong Setyembre. Ayon sa Philippine Statistics Authority, dahil ito sa patuloy na pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo sa world market. Nag-ambag sa pagtaas ng inflation ng transport ang mas mabagal na pagbaba ng presyo ng gasolina na may negative 0.9% inflation rate. Gayon din ang pagtaas ng presyo ng diesel na may 5.1% inflation rate. Nasa 55 pesos and 70 centavos kada litro ang diesel at 55 pesos naman ang gasolina sa ngayon. Ang ride-hailing app driver na si Da, kamot ulo sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina. Nung nagpapagas ako last time, 50 lang eh. So malaking impact. Ileles mo yung sa sasakyan, 1K, tapos 1K din sa gas. Tapos yung pagkain mo, 200. So, more or less, makakapag-uwi ka rin ng 800. Kung dati, kumikita siya ng 800 pesos sa 8 oras na biyahe, ngayon, kailangan niyang mag-extend ng pasada para lang makabawi. Maximize mo talaga yung oras mo. Kasi normally dati, 8 hours lang, 10 hours, makakapag-uwi na ako ng ganun eh. Ngayon, 12 hours ganun. Nakaambag din sa pagtaas ng inflation rate ang mataas na presyo ng gulay dahil sa epekto ng mga bagyo. May mga items tayo dito na talagang matataas, ano? Una, pinakamalaki na mention ko kanina, yung repolyo sa overall, 53% ang kanyang pagtaas, no? Pangalawa, yung mga chilies and peppers, 42%, pumpkins, 33.6%. Sa Mega Q-Mart, ang kamatis na dating 60 pesos kada kilo, ngayon nasa 140 pesos na. Habang ang repolyo naman na dating 50 pesos ay umabot na sa 80 pesos kada kilo. Kaya ang vendor ng gulay na si Aling Gloria, kaunti na lang ang tubo. Hindi ka pwedeng hindi malugi pag mahal ang mga paninda. Kasi nagre-reseko, di ba? Nababawasan yung ano. Kaya papatong ka, hindi ka masyadong kumikita. Konti lang talaga. Yung pangkain mo lang at saka pambayad ng store. Dagdag pa ng Philippine Statistics Authority, posibleng tumaas pa ang presyo ng mga bilihin dahil sa mga nakaambang bagyo at sama ng panahon bago matapos ang taon. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.
Opisyal nang idineklara ng Pag-asa ang pagtatapos ng habagat season 2025. Ayon sa Weather Bureau, unti-unti nang humihina ang southwest monsoon nitong mga nakaraang linggo habang nagpapalakas naman ang high pressure system sa East Asia at kumikilos pababa ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ayon sa Pag-asa, ang pagtatapos ng habagat ay tanda rin ng pagtatapos ng tag-ulan, lalo na sa mga kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Nasa transition na ngayon ang bansa patungo sa amihan season na inaasahan sa mga susunod na linggo. Samantala, binabantayan naman ng Pag-asa ang namataang tropical depression sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa silangan ng southeastern Luzon. Taglay ang lakas na aabot ng 55 km per hour at pagbugso nga abot ng 70 kph. Kumikilos ito sa bilis na 35 kph. Wala pa namang direktang epekto ang sama ng panahon ngayon sa bansa. Taylina in one frame. Nagbahagi ng ilang larawan ng Hollywood star at singer na si Selena Gomez kasama si American pop superstar Taylor Swift. Sa Instagram, proud shinare ni Selena ang ilang behind the scenes sa kanyang wedding preparation kasama ang kanyang bestie na si Taylor. Ayon kay Selena, nagpapasalamat siya sa 20 taon ng kanilang pagkakaibigan ni Taylor na nananatili sa kanyang tabi, kaya naman mahal na mahal niya ang kanyang best friend. Matatandaan kinasal si Selena Gomez nito lang September 27 sa partner niyang music producer na si Benny Blanco. Susunod, mag-asawang Diskaya humiling sa ICI na i-reset ang pagdinig para maisaayos ang kanilang mga dokumento. At 20 sugatan matapos ang pamamaril sa Sydney, Australia. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na inalis na sa pwesto si Colonel Raymond Dante Lachica bilang commander ng AFP Security and Protection Group sa gitna ng umano'y pagkakadawit niya sa issue ng 125 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President. Sa pahayag ng AFP, tiniyak nito ang maayos na transisyon ng pamunuan para mapanatili ang profesionalismo at kaayusan ng grupo. Samantala, sa hiwalay na pahayag, kinumpirma ng Office of the Vice President ang pagkaka-relieve kay Lachica nitong October 6, pero sinabing walang ibinigay na pahayag o paliwanag ang AFP ukol rito. Pinasalamatan naman ng OVP si Lachica sa kanyang husay at kontribusyon sa pagtupad ng mga layunin ng tanggapan. Humarap sa pagdinig ng Independent Commissioner for Infrastructure ngayong Martes ang ilang personalidad na nasasangkot sa flood control scandal. Kabilang dyan, si dating DPWH Secretary Mark Villar, ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Binigyang linaw din ng komisyon ang mga ugong-ugong na may magre-resign umano na miyembro ng ICI at may whitewashing na nagaganap. Ang balitang A to Z hatid ni Naomi Almohano. Muling humarap sa Independent Commission for Infrastructure ngayong Martes ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya, isang linggo matapos ang kanilang unang pagsipot sa pagdinig ng komisyon. Inaasahan muli sa susunod na linggo ang presensya ng mag-asawa matapos humiling ng resetting ng pagdinig. They asked for a resetting for 7 days. They were asking time for them to retrieve certain documents which the commission requested. Dumating din sa pagdinig si dating Public Works and Highway Secretary Mark Villar na nagsilbing kalihim mula 2016 hanggang 2021. The senator just explained the processes he applied or he used during the time that he was DPWH Secretary. Habang sa Miyerkules nakatakdang humarap muli sa ICI sa pangalawang pagkakataon si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Sa October 15 naman nakatakdang muli ang investigasyon sa mga Diskaya. Samantala, nilinaw ng komisyon na walang miyembro nila ang nagbabalak mag-resign. Ito'y matapos umugong na may miyembro nito na nawawalan na umano ng pag-asa sa ginagawang pagdinig. Nakausap po ako isang miyembro ng ICI. Siya po ay nawawalan na ng pag-asa kung siya po ay magre-resign dahil sa kakulangan ng kanilang ng poder. Lalo pong mawawalan na
ng tiwala ang ating mamamayan. Buo pa ang commission, and in fact we continue with our mandate to investigate and to look into the flood control project, at the same time the other infrastructure projects which were supposedly anomalous. Ayon sa komisyon, sa kabila ng kawalan ng contempt powers, ginagawa nilang investigasyon ng may pananagutan at kredibilidad. Wala ring whitewashing o cover-up na nangyayari sa investigasyon sa kabila ng babala ng Catholic bishops. As long as we complete the case build-up, then we will file the necessary recommendation and filings before the Office of the Ombudsman or any other government agency for that matter. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Samantala, kinansela na ng ICI ang pagdinig dapat bukas kasama si dating Yusek Bernardo. Ayon anila kay Bernardo, kailangan niya pa ng karampatang panahon para ihanda ang kanyang testamento. Niimbestigahan na ng Commission on Elections ang ilang kandidato sa pagkapangulo at pagka-vice-presidente sa 2022 elections dahil sa umano'y pagtanggap ng campaign donation mula sa mga government contractor. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, humingi na sila ng tulong sa Department of Public Works and Highways para beripikahin kung nakakuha ng mga proyekto ang mga kontratistang ito bago, habang o matapos ang panahon ng kampanya. Kabilang narito si Mr. Lubiano na aminadong nagbigay ng 30 million pesos na donasyon kay Senator Cheese Escudero. Kasama rin sa investigasyon ang 4 na party list at ilang gubernatorial candidates. Alinsunod sa Omnibus Election Code, ipinagbabawal ang donasyon ng mga kontratista ng gobyerno bilang campaign funds ng mga kumakandidatong politiko. Mr. Lubiano already admitted before the House hearing na nagbigay siya ng contribution 30 million pesos kay Senator Cheese Escudero. And then Senator Cheese likewise made a public pronouncement that indeed admitting na meron siyang natanggap na 30 million pesos. The SOSE likewise confirmed na tama yung mga binabanggit po nila. Sa ibang balita, sinimulan na ng ikatlong tunnel boring machine o TBM ang pagdedrill sa Camp Aguinaldo Station para po yan sa Metro Manila Subway Project at inaasahang aabot ito sa Anona Station sa loob ng 6 na buwan. Ayon kay Acting Transport Secretary Giovanni Lopez, 9 na metro ang kayang hukayin ng makina kada araw. Isang karagdagang makina din ang ilulunsad sa susunod na 2 buwan. Mas mapapabilis raw nito ang proyekto alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang subway na may 33 kilometers at 17 estasyon ay magdurugtong mula Valenzuela sa norte hanggang Pasay City sa south at may spur line papuntang NAIA Terminal 3. Inaasahang bibilis ang biyahe mula Valenzuela hanggang Pasay ng 45 minuto na lang mula po yan sa 1.5 oras sa pagsapit ng 2032. Nahuli ng mga pulis ang isang 60 taong gulang na lalaki matapos umanong magpaputok ng higit 100 bala sa isang mataong kalsada sa Sydney, Australia. Hindi bababa sa 20 katao ang nasugatan sa pamamaril. Ayon sa New South Wales Police, puwersahang inaresto ang suspect sa isang business store kung saan natagpuan ang 2 rifle. Tinanggal naman ng mga investigador ang posibilidad ng terorismo o gang activity bilang dahilan ng insidente. Good news po dahil tuloy-tuloy ang recovery ng komedyanteng si Ate Gay. Sa latest update ng comedian sa social media, masaya niyang ibinahagi na lumiit na ang kanyang buhol. Patuloy namang nagpapagamot si Ate Gay sa Asian Hospital sa Muntinlupa City kung saan todo suporta din ng kapwa celebrities na nagdarasal sa kanyang tuluyang paggaling. Wala namang patid ang pasasalamat ni Ate Gay sa kanyang mga taga-suporta. Wala na akong bukol. Konting-konti na lang, Ay, thank you, Lord. I love you po. Lord. Sa aming pagbabalik, K-pop celebrities, stunning sa Paris Fashion Week 2025. Pinay stars pasabog din at stand out. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Hindi lang Hollywood
Hollywood stars ang bumibida sa Paris Fashion Week 2025 dahil maging ang Asian celebrities kabilang na ang mga Pinay, pasabog at stand out. Ating silipin yan sa balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Star-studded ang Paris Fashion Week 2025 kung saan spotted ang ilang K-pop idol na talaga namang highlight at really on the spotlight. Una na dyan ang charismatic aura ni BTS Jimin na dumalo sa event ng isang luxury brand sa Paris. Prettiness overload din ang arangkada ng Blackpink members na sina Jennie, Lisa, Rosé at Jisoo. Nagmistulang runway model naman ang BTS member na si V sa snaps na ibinahagi niya sa kanyang IG. Pero kung ganda at aura lang naman ang labanan, abay may entry rin ang ating Pinay celebrities. Una na dyan ang mala-serving face card na atake ni Miss Universe Philippines 2023 Michelle D kasama si Kai ng K-pop group na EXO sa pagdalo nila sa event ng isa ring luxury brand. Habang ang Diyosa at TV host actress na si Ann Curtis muling nag-upload sa kanyang Instagram ng stunning photos niya in Paris. At matapos magbalik spotlight, wala pa ring kupas dahil queenly at palaban pa rin si Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach kung saan slay na slay ang beauty queen wearing her black evening gown. Laban kung laban! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Sa sobrang busy natin sa trabaho, minsan ka A to Z, mainam na mag-unwind din. Ang lagi nating naiisip, magbalik loob sa nature o kalikasan. Pero ibibigay kaya ng universe ang ating inaasam? Panoorin. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o story ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages sa hanapin ng Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa manunulat na si Rohini Nilekani. Ang sabi niya, "Hindi maaaring tagatanggap lang tayo ng maayos na pamamahala. Dapat maging bahagi tayo nito." At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!